Welcome to Donmar TV News Channel. Ang Malacanang tiniyak na may pinanghahawakang ebidensya si Pangulong Duterte sa planong pagpapangalan sa mga presidential aspirants na umano'y tiwali, walang kakayahan at hindi karapat-dapat manalo sa eleksyon. Ng Malacanang na may pinanghahawakang proof o katibayan si Pangulong Duterte sa kanyang binabalak na paglalabas ng mga umano'y baho ng mga tumakbo sa pagkapresidente sa ating May 2022 elections. Sinabi ni Acting Presidential Secretary or Spokesperson Carlo Nograles na ang Pangulong Duterte ay siya ang presidente ng bansa kaya meron siyang access sa lahat ng mga impormasyon ng mga kaganapan dito sa bansa. Ayon kay Nograles, mas mainam na abangan na lamang ang naturang magiging pagbubulgar ni Pangulong Duterte laban sa mga sinasabi niya na tiwali o kaya korap, mga mahina, walang kakayahan at yung hindi karapat-dapat manalo sa pagka-presidente. Ignit pa ng kalihim na ito yun nga ang sinasabi ng Pangulo, nakadepende pa rin sa taumbahan kung siya o ang Pangulo ay paniniwalaan o kaya ay hindi naman. Na itong bahagi pa ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. Siyempre, as President, he has a wide array of sources of information. No? Bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, siyempre marami po siyang mga sources, vetted intel reports, and other various sources at his disposal bilang Pangulo. Apo, so, abangan na lang po natin si Pangulo sa mga further pronouncements niya about that. Sinabi rin ni Pangulo kagabi that it is his obligation to the people. But ultimately, alam naman ni Pangulo na bagamat obligasyon niya bilang Pangulo to inform the people, it is the people's choice. Gaya na sinabi ni Pangulo, it's up to you, nasa sa inyo yun. Pero obligasyon niya po bilang Pangulo na sabihin sa taong bayan ang kanyang mga nalalaman. At nasa taong bayan na po yun kung anong gagawin dun sa information na iyon. Yan yung naging bahagi ng pagdepensa nga ng Malacanang doon sa tinura ni Pangulong Duterte na kanyang parang huhubaran sa publiko yung mga presidential aspirants na sa tingin niya ay hindi dapat iboto ng taong bayan. Di mo ni balitang kumpirmadong malaki nga daw di mo ng posibilidad na susuporta na nga daw di mo ng Asia's King of Talk na walang iba kundi si Boy Abunda, ang isa sa nangungunang politiko ngayong taon na tumatakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Ito nga ay matapos bumilib at humanga ang Asia's King of Talk na walang iba kundi si Boy Abunda sa kagalingan at katalinuhang sumagot ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. na ayon nga di mo sa kanya ay sobrang nararamdaman daw di mo niya kung gaano katotoo at tunay ang pagmamahal na meron itong si Bongbong Marcos sa ating mahal na bayan. Ito ang mainit na balitang umani agad ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang malaki nga daw di umano ang posibilidad na susuportahan na nga daw di umano ng Asia's King of Talk na walang iba kundi si Boy Abunda, ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. matapos nga ang viral one-on-one talk nilang dalawa kung saan hindi makakailan na sobrang napabilib at napahanga di umano ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. ang Asia's King of Talk na walang iba kundi si Boy Abunda. Matatandaan kamakailan lamang ay sobrang daming taong napabilib sa naging pagsagot ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng mga tanong na ipinupukol sa kanya ni Boy Abunda at banat pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay hindi lamang katalinuhan ang nangingibabaw sa lahat ng naging sagot ni Bongbong Marcos Jr. kundi nararaman daw di umano nila na talagang may tunay at totong pagmamahal ito sa ating mahal na bayan kasi klarong-klaro pa sa sikat ng araw na kaya di umano siya tumatakbong Pangulo ng iyong Republika ng Pilipinas hindi para may patunayan kundi para paglingkuran at tulungan ng marami sa ating mga kababayan na umasenso
asenso ang bawat buhay ng sambayan ng Pilipino. Kaya naman banat na marami sa ating mga kababayan ni huwag na lamang daw talagang ituloy ng ibang mga presidentiables ng kanilang planong pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas kasi nga hindi naman daw talaga di mo sila mananalo kasi nga matagal daw di mo silang bulat sa katotohanan at matagal daw di mo nilang alam kung sino ang kanilang susuporta at iboboto sa darating na 2022 national election. At yun daw di mo ni walang iba kundi ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas kasi ayon di mo sa kanila ay kung napahanga at napabilib di mo ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. si Boy Abunda, anong nalang kaya daw mga simpleng mamamayan na naghahangad lamang ng tunay na pagbabago at tunay na pag-unlad ng bansang Pilipinas. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "This is the perfect decision, Tito Boy. You have to choose someone that is capable to be the next president of our country. You have to choose someone that is same as Pangulong Rodrigo Roa Duterte that was great, perfect at may tunay at tutong pagmamahal sa ating mahal na bayan." At alam ko na ito'y walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. I cannot really wait to see him to be our next president for this upcoming 2022 election. Go, 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 Bongbong Marcos will always support you up until you became the next president of our country. Mabuti ng maaga pa ay alam na natin kung sino talaga ang dapat nating pagkatiwalaan na mamumuno sa ating mahal na bayan. Mabuti ng maaga pa ay alam na natin kung anong klaseng katangian ba ang dapat at taglay na magiging susunod nating leader. At alam naman natin na ang dapat na taong yun ay katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matalino, matapang at may totoo at tunay na pagmamahal sa ating mahal na bayan. At yun ay walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. Choosing him to be the next president of our country is also same thing as securing our future. Kaya naman mga kapatid kong Pilipino, wag na tayong magpapaloko pa sa mga dilawan na yan at talagang piliin na natin ang taong may tunay at tutong pagmamahal sa ating mahal na bayan. At yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Kasi kung humahanga nga si Tito Boy sa kanya, ano na lang kaya tayo, diba? Kaya I will support him no matter what. Hashtag Bongbong Marcos for the win. Matagal na akong tagahanga ng mga Marcos, lalong-lalo na si Bongbong Marcos kasi kilalang kilala ko sila. They are old-born leader at alam ko rin na talagang tunay ang kanilang pagmamahal sa ating mahal na bayan. Kaya sobra akong natutuwa nung nalaman kong malaki ang posibilidad na susuportahan ni Tito Boy Abunda si Bongbong Marcos kasi alam naman natin kung gaano ka-fair at talinong mag-isip itong si Tito Boy. Kaya kung naisip niya na si Bongbong Marcos talaga ang karapat-dapat na maging susunod na Pangulo ng ating mahal na bayan, ano na lang kaya kami mga ordinaryong Pilipino naghahangad lamang ng tunay na pagbabago at tunay na pag-asenso ng bawat buhay naming mga Pilipino. Alam naman natin na si Bongbong Marcos Jr. lamang ang may kakayahan na ipagpatuloy ang lahat ng mga nasimulang magaganang proyekto na talaga namang kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talaga namang mapagsa hanggang ngayon ay nakakatulong sa marami sa ating mga kababayan. Hashtag born leader, born Bongbong Marcos. Ito na siguro ang isa sa pinakamagandang balitang narinig ko ngayong araw na to. This news really made my day. Why? Because I know na nasa tamang kamay na ang bansang Pilipinas at alam ko na hindi na ito maibabalik pa sa kamay ng mga pulpul na politiko at sakim sa kapangyarihan ng mga politiko kasi alam ko na mananalo talaga si Bongbong Marcos
Jr. sa darating na 2022 national election. Kitang-kita naman natin sa lahat ng survey na ginawa kamakailan lamang na palaging nangunguna si Bongbong Marcos Jr. sa mga pagpipilian bilang susunod na magiging leader ng ating mahal na bayan. Lalo pa ngayon na Tito Boy will support or endorse him sa taong bayan. Itong si Boy Abunda aside sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr. Kasi sa lahat ng mas lalong tataas na ang makukuhang boto nito sa sambayan ng Pilipino. Kaya sobrang saya ko talaga tong araw na to. Hihihi. Hashtag this news made my day. Hashtag BBM for President. End quote. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong gusto na nga di mo nilang suporta na di mo ni Tito Boy Abunda ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagtapo sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas kasi ayon di mo sa kanila ay wala naman daw talagang ibang dapat na suporta ang politik takbo ngayon sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas si Bongbong Marcos Jr. lamang ang nag-iisang politikong nagtataglay ng mga katanggiang dapat taglayin na magiging susunod dating leader at yun ay katulad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matapang, matalino at may tunay at totong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Dagdag pa di mo na marami sa ating mga kababayan ay ang dating senador lamang ang may kakayahan ipagpatuloy kung anumang magagandang proyektong nasimulan ng